ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At bago po ako magpatuloy, nais ko pong ipaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati, pagsamba tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ipinaabot ko rin po ang dobling paggalang pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista Welda Almeida, sa kanila pong mga mahal na nakapo mga manugang. At patuloy po nating inaalaala, sinasariwa ang mga gininturang turot aral ng ating minamahal at ginagalang mga Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganon din po mga minamahal, ipinaabot ko ang pagbati na magandang madaling araw na po sa aking mga kapwa mangangaral, sa ating pong mga minamahal na mga manunugtog, sa ating pong mga minamahal na mga awit sa bawat isa po sa atin. Magandang umaga na po, at ganon din po pinaabot ko ang pagbati sa lahat ng ating mga live webcast viewers. Praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, at kami po ay lubos na nagpapasalamat na kami po ay narito po sa inyong piling at kayo po ay aming nakapiling. Amen. Kaya nga dapat tayo ay laging masaya. Amen. Praise the Lord. Kami po ay nanggaling pa po ng Aklan. At doon po sa dako ng Aklan, umabot po kami ron ng 3 buwan at 44 na araw. To be exact, mga minamahal. At yun nga po, bilang tayo nga po ay sabi nga, tayo pong lahat ay lingkod ng Diyos. Kailangan nating ipahayag ang kabutihan ng Diyos. At doon po ay kami po ay humayo, mga minamahal. At ang katunayan, sa Diyos lang po ang kapurihan, mayroong taga-Assembly of God na nasave buong pamilya sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Glory to God. Praise the Lord. Totoo ang Diyos. Amen? Kaya nga mga minamahal, wag po tayo manghinawang ipagsabi ang kabutihan ng Diyos sa ating mga minamahal na mga kababayan. Malayo yan o malapit? Malapit yan sa Diyos. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Pag-aralan natin mga minamahal yung tamang pagkakataon. Tamang pagkakataon, ano ba ang ibig sabihin ng tamang pagkakataon sa buhay po natin? Ang tamang pagkakataon, mga minamahal, itong isinasagawa natin, tamang pagkakataon. Paglilingkod ito sa Diyos. Amen? Sa kapanahonan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, doon sa Betanya habang kumakain sa dulang ni Simon na kitongin, kasalo ang mga alagad, dumating si Maria Magdalena. At alam po ninyo, si Maria Magdalena ay hindi po siya nag-atubili, karaka-raka, ay ibinuhos niya yung alabastro ng ungkwento sa katawan ng ating ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sa mga pagkakataon na yun, siya po ay sinaway ng mga alagad. Ano ang sabi ng mga alagad? Kumbaga sa ating panahon, huwag sayang. Nangihinayang doon sa mamahaling uri ng pabango na yun, mga minamahal. Alam po niyo mga minamahal, habang nagtatalo ang ibang mga alagad ng mahal na Panginoon na nangihinayang, nasabi, wag at sayang, kumbaga nangihinayang doon sa pabango na yun, yung isa sa mga alagad ng mahal na Panginoong Jesucristo, pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na si Judas Iscariote ay umalis. Umalis doon habang sila ay nagtatalo-talo. Bakit? Ano ang ginawa? Naghanap siya ng tamang pagkakataon. Ano yung tamang pagkakataon na ginawa ni Judas Iscariote? Hindi siya sumunod doon sa utos ng mahal na Panginoon, bagkus naghanap siya ng tamang pagkakataon kung papaano maipagkakanulo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Minsan, meron yan sa atin mga minamahal, sa mga Kristiyano. Kapatid mo, aapakan mo pa. Down na nga, bagsak na nga yung spiritual life. Iba, bagsak pa natin. Anong ginawa ni Judas Iscariote? Ipinagkanulo at ipinagpalit sa halagang 30 pirasong pilak. Basahin po natin yung unang talata, mga minamahal, dito po sa aklat po ng Mateo 26:14 hanggang 16 sa atin pong minamahal tagabasa. God bless you po.
Ang Ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, Kapitulo 26, talatang 14 hanggang 16. 14. Nang magkagayoy isa sa 12 na tinatawag na Judas Iscariote, ay naparoon sa mga pangulong saserdote at sinabi, "Ano ang ibig ninyong ibigay sa akin at siya ibibigay ko sa inyo?" At siya tinimbangan nila ng 30 putol ng pilak sa 16 at buhat ng panahong niyaoy, humanap siya ng pagkakataon upang maibigay siya. Amen. Yun ang pagkakataong nakita ni Judas Iscariote. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Hesus. Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Mga minamahal, sabi rito mga minamahal, humanap siya ng pagkakataon. Ano ang dahilan? Upang maibigay ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo doon sa mga nagparusa sa ating pinakamamahal na Panginoon sa halagang 30 pirasong pilak. Kaya mga minamahal, si Judas ay naghanap ng pagkakataon hindi upang ganapin ang ipinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon, bagkus upang magkaroon ng material na bagay, financial na bagay. Minsan po, mga minamahal, meron po sa atin yan. Amen po ba? Praise the Lord. Kapag may pagkakataon po, kahit panahon ng gawain, mas inuuna po natin yung pagkakakitaan. Nakuha niyo pong ibig sabihin? Merkules, Biyernes, Linggo yung ating pananambahan. Pero mas inuuna natin yung ating pagkakakitaan, especially kung ang pinag-uusapan po dito ay 100,000 milyones. Amen? Maliwanag po ang pangangaral ng ating minamahal. Hallelujah! Napakaliwanag po ng pangangaral ng ating minamahal. Ginagana, mahal pastor. Di baling piso, basta kay Kristo. Amen? Ano pa ang dapat nating hanapin? Tulad nun ng pangungusap ng ating testimony leader kanina, malapit na ang pagbabalik ng Diyos. Hindi natin alam. Kailan pa tayo maghahanap ng tamang pagkakataon upang pagsilbihan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Kung huli na ba ang lahat? Mga minamahal, ito po ay challenge sa bawat isa. Sabi dito mga minamahal, ang tao, tayo mga Kristiyano, naghahanap tayo ng ilalagay natin sa bulsa. Yung ating mga material na bagay, financial na bagay. Sino ba naman ang ayaw ng kayamanan? Di po ba? Amen po ba? Lahat gusto ng kayamanan. Pero sabi ng banal na kasulatan, hanapin natin yung kayamanang panlangit. Amen? Sapagkat tayo ay nagpupuyat, ang puntirya natin langit. Amen? Ngayon, bakit tayo pupunta rito kung tayo magpupuyat lang na wala naman pala tayong asa, wala naman pala pakinabang? So, ibig sabihin, everything will become useless. Amen po ba? So, kaya tayo ay nagpupuyat dahil sa pangako ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Tingnan niyo po, mga minamahal. Bibigyan ko kayo ng ilustrasyon. Itong ilustrasyon na ito ay tungkol sa mag-anak, mga minamahal. Maaring ito po ay napakinggan na ninyo o maaring hindi pa. Isang mag-asawa, yung babae nagdalang tao. Habang siya nagbubuntis, tila baga mayroon siyang nararamdaman sa kanyang katawan na kakaiba. Hanggang sa madali sa kaarawanan ng kanyang panganganak. Ang mag-asawa na ito ay sobrang hirap. Ang tanging kinabubuhay magtanim doon sa bukid. Na kapag nakakapag-ani, yun lamang ang kanilang pagkakapirahan, ibebenta,
Kung magkano yung mapagbentahan, yun lang ang kanilang papakinabangan, pambili ng kanilang bigas o ano pa mang pangangailangan sa bahay. Hanggang sa madalas sa dumating ang kanyang araw ng kapanganakan. Dinala ng lalaki yung kanyang asawa sa ospital. Pagdating sa ospital, ang sabi ng doktor, Mister, mamili ka. Yung bang asawa mo o yung anak mo? Sapagkat hindi namin kayang isalba ang isa sa kanila. Isa lang talaga ang pwedeng isalba. Nung nalaman ng kanyang beloved wife sa kanyang na ganun ang kanyang kalagayan, nagdesisyon ang kanyang beloved wife. Sabi niya, sweetheart, sabihin mo sa doktor, iligtas yung ating anak. Ipapaano ka? Hindi pwede, sabi ng lalaki. Sabi ng babae, sweetheart, nakahanda na ako. Basta ipangako mo, papapag-aralin mo ang ating anak na yan, igagapang mo hanggang makatapos ng kolehiyo. Sapagkat darating ang araw, siya ay gagamitin ng Diyos para ikaw ay guminhawa. Sa madalas sa mga minamahal, dumating ang pagkakataon na namatay ang asawa. Pinalaki, pinilit na palakihin ng kanyang ama, yung kanyang anak. Nag-aral sa madalas sa lumalaki ang bata, nagkikinder. Ang sabi ng kanyang asawang namatay, papag-aralin mo doon sa maayos na paaralan. Walang magawa dahil sa kanyang pangako. Sa madalas na mga minamahal, nag-aaral ang kanyang anak doon sa private school. Ginawa ng tatay, yung gabi, ginagawa niyang araw para lang kumita. Nagsumikap yung tatay. Hanggang dumating ang graduation, matalino yung bata. From kinder, mga minamahal, naging first honor. Pagdating ng elementary, sa madalas sa tuloy-tuloy, naging pag-graduate ng elementary, valedictorian. Matalino. Pagdating ng high school, valedictorian. Sa madalas sa college na, talagang buhos na ang lahat ng kalakasan ng tatay, ginawa. Ganun ang ginawa niya everyday. Ang gabi, ginagawa niyang araw para kumita ng pera. Hanggang sa madalas sa magtatapos na sa kolehiyo ang kanyang anak. Ang sabi ng kanyang anak, Tay, gagraduate na ako next week. Meron ka bang pwedeng iregalo sa akin? Ang sabi ng kanyang tatay, anak, kahit anong hingin mo, ibibigay ko sa iyo. Ang mga classmates ng kanyang anak, mga galing sa mga mayayaman dahil pinapag-aral sa pribadong eskwelahan. Sa madalas naalala ng kanyang anak, Tay, totoo ba yan sinasabi mo? Kahit ano ang hilingin ko, ibibigay mo? Oo, anak. Ganun kamahal niya yung kanyang anak. Mahal na mahal ng tatay. Sa madalas mga minamahal, ito na, graduation day. Bukas gagraduate, itong araw, itong gabi na ito. Tay, gagraduate na ako bukas. Yung pangako mong regalo, nasaan na? Ano bang gusto mo? Gusto ko tayo, kotse, kasi lahat ng classmate ko nakakotse. Lahat sila may mga sasakyan. Ako lang yung wala, tinatawaran nila ako. Sa madalas binigyan siya ng kanyang tatay ng Biblia. Ito, anak, ang regalo ko sa iyo. Alam niyo po, mga minamahal, yung naging actuation ng kanyang anak, hinihagis yung Biblia. Nalaglag doon sa papag dahil sa lakas ng hagis niya, tumawid doon sa kabilang papag, nahulog sa silong ng papag. Umalis yung anak, nagmamaktol. Sabi mo, Tay, lahat ng hilingin ko, ipibigay mo sa akin. Bakit Biblia? Hindi naman yan ang inihingi ko sa iyo. Ang inihingi ko, kotse. Hindi na umimik ang tatay. Lumayas ang anak. Hinihintay niya na siya ay balikan ng kanyang anak dahil sa the following day, yung kinabukasan ay graduation, na alam niya na sasabitan niya ng medalya yung kanyang anak sapagkat summa cum laude.
doon sa program ng school. Hindi bumalik ang anak. Hanggang sa madalas lumipas ang mga araw, hindi bumabalik ang anak. Lumipas ang buwan, hindi bumabalik ang anak. Ang tatay lubos na nag-aalala dahil sa sobrang pangangayayat na ng katawan, dahil sa sobrang trabaho niya, mga minamahal. Nagkasakit ang kanyang tatay na walang alam itong anak na may sakit na, pero pinilit pa rin ng kanyang tatay na maigapang siya hanggang sa makakatapos ng kolehiyo. At sa mga pagkakataon na yun, mga minamahal, isang kapitbahay ang lumapit doon sa bata, doon sa anak. Sabi niya, dito lang pala kita matatagpuan. Matagal ka nang hinahanap ng tatay mo. Ay, hindi na ako babalik sa amin. Sabi ng bata, hindi na ako babalik. Sige, basta pinapaalam ko lang sa iyo na hinahanap ka ng tatay mo. Lumipas ang mga araw, buwan, another 1 month lumipas. Naalaala niya yung kanyang tatay. Nagumon siya doon sa kanyang barkada. Masaya siya sa kanyang mga barkada. Inom dito, lakwat siya kung saan-saan. Gala sila. Walang pakialam sa libutan ang buhay ng bata. Samantalang mula sa pagkabata, tinuruan siya ng kanyang mga magulang sa banal na kasulatan, dumadalo sa banal na gawain. Sa madalas itong bata nalulong sa makasanlibutang buhay. Hanggang maisipan niya, bumalik siya sa kanilang tahanan. Pagbunga niya doon sa pintuan, ang pinto ng kanilang bahay, kawayan, na dati-rati na siya papasok pa lamang, sinasalubong na siya ng kanyang tatay, anak, gutom ka na ba? Anak, magpal ka ng t-shirt, ito ang towel, magpunas ka ng pawis. Ganon siya kamahal ng kanyang tatay. Pero sa mga pagkakataon na sa kanyang pagbabalik, walang tatay na sumalubong sa kanya. Pasok siya, tay. Tay, pasensya ka na, nasaan ka? Wala siyang makitang tatay. Punta siya sa kapitbahay, ate, si tatay, bakit wala sa bahay? Nung pinuntahan kita, nakaburol ang iyong tatay, pero hindi mo binaliwala mo. Patay na yung kanyang tatay. Doon niya naalaala yung Biblia. Nung kinuha niya, puno na ng alikabok. Nung binuksan niya yung Biblia, mga minamahal, nakita niya yung susi ng kotse. Doon pumatak ang kanyang luha. Ang sabi ng bata, tay, ganon mo pala ako kamahal sa kabila ng ating kahirapan. Ganon ang Diyos sa atin. Amen? Kahit anong hirap natin, kahit anong problema natin, ang Diyos laging nariyan. Naghihintay lagi. Amen? Kaya nga po, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, kung ikaw ay ginagamit sa banal na gawain at nakalimutan mo na yung tungkulin mo, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Sabi ng Revelation chapter 2, verse, umpisan po natin sa talatang 3 hanggang 5. Pakibasa po. Dito po tayo sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 2, talatang 3 hanggang 5. 3. At may pagtitiis ka, at nagbata ka dahil sa aking pangalan, at hindi ka napagod. Sa 4, ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisi ka, at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kaniyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Amen. God bless you po, mahal na kapatid. Sabi ng banal na kasulatan, sa talatang 3, may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Hindi ka napagod. Hindi ka napagod sa iyong pagsusumikap. Gabi at araw, nananalangin, nagpupuri siya Diyos. Ang mga manggagawa, hindi pa sumisikat ang araw, nagpupuri na sa Diyos.
Bago lumubog ang araw, nagpupuri sa Diyos. Hindi nagsawa ng hindi nagsasawa sa paglilingkod sa Diyos, hindi napagod sa Diyos. Sabi ng 4, ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig, mga minamahal. Ito po ay babala sa bawat isa. Meron po tayong mga tungkulin. Ngayon ay naiiwan na natin dahil sa iniisip nating maging marangya ang ating buhay sa hinaharap. Sabi ng talatang 5, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Kung ikaw ay dating ginagamit sa banal na gawain bilang mga awit, bilang manunugtog, o anumang katungkulan, meron kang ginagampanan sa banal na gawain, at ito po ay iyong iniwan. Sabi ng banal na kasulatan, alalahanin mo at magsisi ka. Sapagkat paririyan ang mahal na Panginoon, darating ang mahal na Panginoon, aalisin sa iyo ang kandilero. Ano yung kandilero? Yung tungkulin mo, mawawalan ka na ng pag-asa. Amen? Amen? Nakikita lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon kung ano ang ating ginagawa. Walang maililingid, walang maitatago sa Diyos. Amen? Kaya, sa ibang mga kapatid na nanlulupaypay sa paglilingkod, huwag tayo manlupaypay. Dapat tayo lalong magsumigasig. Amen? Pag tayo nagsumigasig, ano ang pangako ng Diyos? May pangako ang Diyos. May pangako ang Diyos sa lahat ng mga nagtsatsaga. Amen? Tulad ng anak na kinalimutan, itong batang ito, nakalimutan yung kanyang tatay. Naalaala niya nung wala na yung kanyang tatay, doon niya naalaala yung mga payo ng kanyang tatay. Anak, huwag kang magpapagutom. Anak, huwag kang magpapapawis. Huwag kang magpapatuyo ng pawis. Anak, lagi kang kakain. Ganon tayo iniibig ng Diyos. Amen? Ang Diyos kailanman hindi nakalimot sa atin. Minsan tayo nakakalimot. Ang Diyos, laging bukas ang palad sa ating pagbabalik sa ating Diyos. Laging tayo tatanggapin ang Diyos. Amen? Huwag tayong baka huli na sa buhay natin. Kahit na tayo umiyak, kahit tayo manalangin, magsisi, huli na. Baka hindi na tayo pakinggan ng Diyos. Tingnan niyo po yung talatang ito. Hebreo 12:17. Pakibasa po dito sa aklat po ng Hebreo 12:17. Dito po sa aklat ng mga taga-Hebreo, Kapitulo 12, talatang 17. Sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasan niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil, sapagkat wala na siyang masumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama. Bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. Amen. Yan mga minamahal. Kahit pala tayo ay lumuha at dumating na yung tayo ay nagsisisi kapag nagsawa na ang Diyos sa atin, hindi na't niya pakikinggan. Katulad ng batang ito, nung hinahanap na yung kanyang mapagmahal na tatay, wala ng tatay na sumalubog sa kanya. Wala ng tatay na nag-aaruga sa kanya. Wala ng tatay na nagbibigay sa kanya ng mga mabubuting payo. Wala ng tatay na magmamahal sa kanya. Subalit tayo, napakapalad natin. Ang ating Ama sa langit, ang ating pinakamamahal na Panginoon, laging naghihintay sa atin. Ano man ang ating ginagawa, ang Diyos ay nakatunghay sa atin. Amen. Amen. Kaya nga po, mga minamahal, sabi rito, sapagkat nalalaman niyo bagamat pagkatapos ay nananas siyang magmana ng pagpapala, siya'y tinakwil sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng paghihisi sa kanyang ama. Bagamat pinagsikapan niyang mapilit na lumuluha. Kahit pala anong luha natin, pag tayo kung sagad na yung ating mga kasalanan sa Diyos, baliwala na pala sa harapan ng Diyos. Pero yung tatay, hanggang siya'y mamatay, anak, nasaan ka na? Anak, bakit hindi ka na bumabalik?
Hindi masabi ng tatay, anak, ako'y may sakit. Ganon niya ipinadama ang kanyang pag-ibig sa kanyang anak. Ang Diyos ganon din eh. Ganon din sa atin eh. Hindi naman sinabi, anak, nagsasawa na ako sa iyo. Hindi, pero ang Diyos lagi nakabuka ang kanyang palad, hinihintay lamang yung ating matsidhing paglapit sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, hindi naman nagtatakwil ang Diyos eh. Amen? Amen po ba? Kaya nga mga minamahal, sa atin pong paglilingkod sa Diyos, habang tayo ay may lakas. Mga minamahal, ito po'y babala. Hindi ko mo tayo 3 times a week dumadalo. Pero kung ang puso mo naman ay wala sa Diyos, narito ka nga, sinasabi na, you are physically present but mentally absent. Mayroon kang iniisip sa labas na dito ka. Bali wala ang pagsampa mo. Kaya pag narito po tayo sa banal na gawain, focus sa ating pinakamamahal na Panginoon. Focus sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, sa kapanahunan, tayo mag-aani. Huling bersikulo, maghanda na po ang ating mga minamahal na mga awit. Galatians chapter 6, of 9 to 10. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga taga-Galacia, Kapitulo 6, talatang 9 hanggang 10. Dito po sa 9, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo maghihimagod. Dito po sa 10, kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamalang Panginoon. Sabi ng talatang 10, samantalang tayo may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti, lalo na sa ating mga kapwa mananampalataya. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay ating makakamtan. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin po natin yung sa Kalbaryo.